Yung kasi nagpapakalat ng fake news, yung kaibigan mo, yun ang muna nagpakalat niyan eh. Kung totoong peke yun, di sana mismo si Saldico nagsalita na hindi totoo. Sa tingin natin talagang napapalo na hindi siya umiimik. Ibig sabihin totoo. At saka, namang si Marcos Jr., siyempre hindi naman magsasalita yan kung walang credible na source of information. Pero lahat ng mga yan, yung pinag-uusapan tungkol dyan, lahat yan puro premature pa. Hindi pa natin alam kung madadala yan dito o hindi. Kasi maraming komplikasyon. Unang-una, ano ba talaga siya? Pilipino siya? O sa isang mamamayan ng Portugal? Inihayag ng PNP na naka-standby sila sa pagdating dito sa bansa ni resigned Congressman na Zizaldico. May hawak kayong proof of life ni Cos, ang pambansang pulisya. Alamin natin sa report ni Almar Forzuelo. Nitong mga nakaraang araw, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nahuli na ng mga otoridad ang resigned Congressman na si Zaldico. Sa kanyang social media page, sinabi ni Marcos na kasalukuyang nakadetene si Co matapos umano itong tumawid papuntang Czech Republic na walang kaukulang dokumento. Ngunit ang naturang post ng Pangulo ay umani ng batikos mula sa ilang netizens. Sa pulong balitaan sa Campo Crame Lunes, Abril 20, sinabi ng Philippine National Police na handa na sila sakaling dumating na sa bansa si Zaldico. Handang-handa na po ang Philippine National Police pagdating dito po sa atin sa bansang Pilipinas. Especially po yung coordination ng ating pong Directorate for Intelligence, ng ating intelligence group, kasama po ang CIDG at ang aviation, na kung saan pagdating po dito sa Pilipinas, kapag binigyan ng kautusan ng Philippine National Police, kaagad po na i-diretso dito sa CIDG para sa kaukulang proseso katulad ng pag-fingerprint, medical and physical examination. Nilinaw naman ng PNP na hindi dadalhin si Zaldico sa PNP Custodial Center. At makaraan gawin ang mga nasabing mga examinations, agad po ito dadalhin sa Sandigan Bayan para i-return po yung warrant. At pagdating po sa Sandigan Bayan, doon na po magdidesisyon ng Sandigan Bayan kung saan po siya ilalagay po na detention cell. Sa ngayon po, ang custodial center po ay hindi na po paglalagyan ng anumang mga mahuhuli ng Philippine National Police sapagkat ito na po ay isang condemned. Pero nang tanungin kung bakit walang maipakitang letrato ang mga otoridad sa kabila ng anunsyo ng Pangulo na nahuli na si Zaldico, ito ang naging sagot ng PNP. Ang nabanggit po ng ating SILG na yung details as to his arrest at yung pang detalye kaugnay ng kaso ni Zaldico ay pinapaubaya po sa Department of Foreign Affairs. Ang tasking lang po ng Philippine National Police, ang kanyang pagdating po dito sa Pilipinas, kung ano yung proseso na magiging parte o role ng Philippine National Police. Ayon sa PNP, kumpirmado naman ang pagkakahuli kay Zaldico, ngunit ang mga detalye ay nasa ilalim na ng Department of Foreign Affairs. Kinoconfirm naman po ng Philippine National Police yung kanyang pagkaka-aresto. Ang sinasabi nga lang po natin, as to the details, kung siya man, kung ano po yung nakaso sa kanya, kung ito man ay violation ng immigration law o kung ito man ay violation o pagpa-implement ng kanyang red notice, ito po ay hinahayaan na po natin sa Department of Foreign Affairs. Tiniyak din ng PNP ang kaligtasan ng dating congressman sakaling maiuwi na ito sa bansa. Kaugnay po na nasabing usapin, kasama po yan sa proteksyon na sinusiguro ng Philippine National Police, lalo na po sa kautusan po ng PNP sa ating pong Aviation Security Group. Sa ngayon, nananatiling palaisipan sa ilang Pilipino kung bakit wala pang inilalabas na litrato ang mga otoridad na magpapatunay na nasa kustodiya na nga si Zaldico. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Ano pong inyong komento dyan, Attorney Sal? Dahil sa ngayon po, Attorney Sal, wala pang update sa end ng Czech Police na na-aresto nga talaga si Zaldico. Unang-una, yung kasi nagpapakalat ng fake news, yung kaibigan mo, yun ang muna nagpakalat niyan eh. Kung totoong peke yun, di sana mismo si Zaldico nagsalita na hindi totoo. Sa tingin natin talagang napapalo na hindi siya umiimik. Ibig sabihin totoo. At saka, namang si Marcos Jr., siyempre hindi naman magsasalita yan kung walang credible na source of information. Pero lahat ng mga yan, yung pinag-uusapan tungkol dyan, lahat yan puro premature pa. Hindi pa natin alam kung madadala yan dito o hindi. Kasi maraming komplikasyon.
Unang-una, ano ba talaga siya? Pilipino siya? O sa isang mamamayan ng Portugal? Kasi kung dual citizen naman siya, lalo nagkakomplika. Alam mo, paano mo i-consider yan? Pilipino ba yan? Kasi kinansel mo na yung pasaporte. Yes, attorney. O siya ay mamamayan ng Portugal. Pangalawa, wala tayong extradition treaty. So hindi mo maaaring sabihin ka, hindi, balik na, meron naman tayong usapan. Hindi, wala rin yan eh. At lumalabas na itong mga bansa, hindi nila usually binibigay yung mga nationals nila. Kasi kung Portugal siya, Portuguese siya, ay hindi nila ibibigay sa Pilipinas. Ito naman Czech Republic, most likely, tatapon nila yan doon sa Portugal, hindi sa Pilipinas. Kaya lahat ng mga usap-usaping Pizaldi ko ay puro premature. Antayin na natin kung ano ang mga susunod na kabanata.